Isang mapagpalang araw po. Muli po ang aking pagbati po sa lahat po ng mga masugid po natin, mga tapat na mga tagasunod dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay po dito sa ating araw-araw na pag-broadcast dito sa Facebook Live. At salamat po sa inyong pakikinig. Yan po ay isang pagpapakita ng inyong suporta dito sa ministeryo po rito ng Daily Load of Benefits broadcast. So, sa bawat isa po, especially po dyan sa Pilipinas, isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati sa lahat po ng nagtitake ng kanilang lunch, nagpiprepare ng kanilang mga iluluto para sa lunch break, sa mga nasa paaralan, nasa mga office work o naman trabaho, ay pagbati po sa inyong evangelist Bobby Culardo po dito po sa lugar ng Chiang Rai. So muli po ay nagpapatuloy po tayo dito po sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Sabi nga ng Bible sa Psalms 68:19, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. So ang Diyos araw-araw po ay nagbibigay po, nagkakalob po ng mga benepisyo sa bawat isa po sa atin. At dahil po dyan, purihin natin ang ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nandito sa paradoxes in the Bible. At balikan natin ng konti, alin na yung mga ilang paradoxes na po ang ating natapos. Number 1 paradox, to live, you must die. Balikan na lang po ninyo yan sa aking mga pag-broadcast ay makikita po ninyo yan, nandiyan pa po yan. Hindi pa ito dinidelete ng Meta dahil kapag lumampas na ng hindi ko alam kung ilang buwan, ito po ay dinidelete na po nila. So kaya kung sakaling hindi niyo po ito napanood, ay panoorin po ninyo yung paradox number 1, to live, you must die. Paradox number 2, to gain, you must lose. Paradox number 3, when you are weak, then you are strong. Paradox number 4, poor yet rich. Paradox number 5, bound yet free. So tayo po ngayon ay nasa paradox number 6, empty yet overflowing. Empty yet overflowing. Ang lahat ng ito ay hindi po ito sa human reasoning po, ito po ay kabaligtaran. Ano po? Hindi po nila ito maunawaan sapagkat saan ka nakakita na para mabuhay, kailangan mo mamatay, para magkaroon ng pakinabang, kailangan mong ilus ang mga bagay nito. Kailan naging malakas ang weak, kailan naging mayaman ang poor, kailan naging free ang isang bound, at kailan nag-overflowing yung empty. So lahat ng ito ay, ang tawag po dito ay paradox. Kaya ito pong, ang libro pong ito ay nagawa po ng inyong lingkod, at kasakali pong kayo po ay araw-araw na nanonood, nakikinig po, i-comment nyo po inyong mga pangalan at yan po ay ating pong namomonitor. At pag natapos po natin po itong series pong Paradoxes in the Bible, kayo po ay makakatanggap po nito ng libre po. Take note po, libre po. Okay? Ang inyong lingkod sa biyaya ng Panginoon ay gumagawa ng mga Bible lessons at ito po ay libre po naming ipinamimigay. No? Wala po kaming planong ibenta katulad ng ginagawa ng iba, gagawa ng libro pagkatapos ibebenta. So, hindi po ganun ang inyong lingkod. Ito po ay libre po, pero ang amin po lamang hinihiling ay pakinggan po ninyo itong mga series of lessons para mas maganda po ninyong ma-appreciate yung mga pagtuturo dito at the same time ay magkakaroon pa kayo ng ebook nitong Paradoxes in the Bible. So, tayo po ay nasa paradox number 6, empty yet overflowing. Ano po yung ating foundational text po dito sa paradox number 6? Ito pong sa 2 Corinthians chapter 8, makikita po natin itong paradox na to eh. Yung empty, kulang sila, talagang empty, and yet nag-overflow. Saan po? Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. Babasahin ko na po. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that, verse 2 po, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, I want you to note, their deep poverty, and yet, ito po, abounded unto the riches of their liberality.
empty yet overflowing. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Iniling ko, Panginoon, ang inyong gabay sa amin. Dalayan ko, Lord, na i-bless niyo po ang bawat tagapakinig at patuloy po na ang mga pagtuturong ito ay maging kalakasan, maging encouragement at maging pagkatuto po sa amin ng mga inyong mga salita, Panginoon, dito sa mga paradoxes in the Bible. I-bless niyo po ang mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ang churches sa Macedonia, they were in deep poverty. Sabi niya, and their deep poverty and yet abounded, yet overflowing, abounded unto the riches of their liberality. Okay, dito tayo sa introduction po ng ating mensahe ngayong oras pong ito. This message speaks directly to believers who feel they have little. Ito pong mensahe pong ito, mga minamahal, itong empty yet overflowing, ay para po sa mga mananampalataya na iniisip natin, maliit lamang po. Little strength, tama po ba? Little resources, little capacity, yet desire to honor God. Ito po, ang mensaheng po ito ay para sa mga mananampalataya na bagamat maliit lamang yung kakayanan natin, maliit lamang yung ating resources, kokonti lang, minsan kinukulang pa tayo, little capacity, maliit lamang yung kakayanan na magagawa natin, pero nandun po yung, yung ating desire na purihin natin ang Panginoon, magamit tayo ng Panginoon. So ito pong mensaheng ito ay para sa iyo. Empty, yet overflowing. The world tells us that giving flows from abundance. Alam nyo, ang mundo, kahit yung ibang mga sabihin natin, mga carnal Christians, mga mahihina pang mga Kristiyano, akala nila ang pagbibigay ay nagpo-flows from sa pamagitan ng kasaganaan. Pag kasagana ka, maganda yung maibibigay mo. Okay? But the Bible teaches us that true abundance flows from grace. Yung talagang kasaganaan, ito po ay mag-uupapaw sa pamamagitan ng biyaya. Our text today comes from the example of the churches of Macedonia. Believers who had almost nothing, yet, ito pang mahalaga dun who had almost nothing, yet gave richly. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians, balikan po natin yung ating foundational text po. Sa 2 Corinthians chapter 8, how that, verse 2, babasahin ko po yung verse 2, how that in a great trial, itong Macedonian churches, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty. Hindi lamang po sila nasa kalagayang poverty, kundi deep Kumbaga sa tatagalogin natin, hindi lamang po sila naghihirap, nasa kahirapan, kundi naghihikahos, nasa malalim na paghihirap. And yet, nag-overflow sila sa kanilang giving abounded unto the riches of their liberality. So, yung mundo, at yan din yung mindset ng ibang mananampalataya na giving flows from abundance. Magiging yung giving natin ay mag-overflow sa magitan ng kasaganaan. Pag sagana ka, sagana yung iyong maibibigay. But the Bible teaches us that true abundance flows from grace. Okay? Our text today comes, yung 2 Corinthians chapter 8, from the example of the churches of Macedonia, believers who had almost nothing, yet gave richly. Let's go to my first point dito sa ating paradox number 6, empty yet overflowing. The source of their generosity was grace. Yung kanilang source, yung pinagkukunan ng kanilang pagiging mapagbigay, okay, ay biyaya Paul begin by saying, the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Paul does not begin with money. Kung papasanin niyo po yung unang mga salita ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8, hindi po siya nagpasimula sa pera Saan po siya nagpasimula? He begins with grace. The grace of God bestowed on the churches of Macedonia. This generosity was not natural. It was supernatural. Yung ginawa ng Macedonian churches, hindi po yun natural sapagkat kung titingnan natin sa human reasoning, paano ako magbibigay? Empty nga kulang nga nagkukulang, deep in poverty
Okay? Kaya't yung kanilang pagiging generous, ito po ay supernatural. They had little materially, yet they were rich spiritually. Ganon po, malalim po yung kanilang spirituality nitong mga believers sa Macedonia. Grace filled their hearts. Yung biyaya ng Diyos, yun yung pumupuno sa kanilang puso, mga minamahal. And grace overflowed through their hands. Dahil yung biyaya ay punong-puno sila ng biyaya sa kanilang puso, mga minamahal, yung biyaya na yon umagos lumampas no? Okay? Umapaw hanggang sa kanilang mga kamay. Kaya po ang key rito yung grace Ang source po ng pagbibigay ay biyaya ng Diyos. They had little materially, yet they were rich spiritually. Bakit? Sapagkat yung biyaya ng Diyos, yun yung pumupuno sa kanilang puso, at yung biyaya na yun, yun yung nag-overflow through their hands. Amen! Let's go to point number 2. Great affliction produce abundant joy. Alam nyo ba yung naranasan nila na affliction? Nag-produce ng abundant joy Sabi ni Pablo, Paul says, in a great trial of affliction. I want you to note that. In a great trial of affliction, the abundance of their joy. Amen. Affliction normally produces sorrow, fear, and despair. Yan naman talaga po ang natural na pwedeng maging resulta ng affliction. Sorrow, fear, and despair. But these believers po sa Macedonian churches experience abundant joy. Their joy did not come from comfort. It came from Christ. Amen. Yung joy nila ay hindi naggagaling doon sa comfort, no? Yung kasiyahan ng buhay, kasaganahan ng buhay. It came from Christ. Suffering, ito po, listen to this. Suffering did not diminish joy. It multiplied it. Hindi po dahil nagkakaroon ng affliction, ng suffering, mawawala na yung joy. Bagkos doon sa kapigatian na yan, nagmumultiply yung joy sa buhay ng mga believers sa Macedonia. Joy rooted in grace cannot be shaken by circumstances. Kapag ka po yung joy natin ay nag-ugat dito sa biyaya ng Diyos, yung kasaganahan ng kanyang biyaya, hindi po ito masishake yung kagalakan na yan na nasa puso natin kahit na ano ang mangyaring circumstance sa ating buhay. Amen! Mga minamahal. Let's go to point number 3. Deep poverty resulted in rich generosity. Nako, matindi po itong point number 3 natin, no? Deep poverty resulted in rich generosity. Paul continues po doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Nais kong pasinin po niyo yan. Notice Paul's language. Not poverty, but deep poverty po. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 8, not giving, but rich generosity. Sabi diyan, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Okay? They gave beyond their capacity because grace, ito po maganda expanded their hearts. Tuloy po natin. Buksan po natin yung ating Bible muli, 2 Corinthians chapter 8. Babasahin po natin yung mga susunod pang mga talata dahil po ang ating foundational text po ay verse 1 and 2. Pero nais ko pong pasinin po ninyo po yung mga sumunod pang mga talata dahil yan, they gave beyond their capacity. Because grace, ito po ang dahilan expanded their hearts. Ang sabi diyan sa verse 3, for to their power I bear a record, and beyond their power they were willing of themselves. Amen. They gave beyond their capacity because grace expanded their hearts. Yung biyaya ng Diyos, yun yung
uumapaw sa puso natin para patuloy nating mahalin ang gawain ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, yun yung mag-e-expand para yung puso natin ay patuloy na mahalin ang gawain ng Panginoon at hindi tayo magdadamot at tayo ay magkakaloob in a generous way of living, because yung grace na yun yung magbibigay sa atin ng lakas na magbigay para sa gawain ng Panginoon. They did not give because they had much. Alam naman natin po yung 2 Corinthians chapter 8. Hindi po sila nagbigay dahil sobra-sobra yung kanilang financial na natatanggap. They gave because grace had much on them. Amen. May mga Kristiyano, kaya lang naggagawang magbigay dahil malaki. Di ba? Umaapaw. Pero hindi sila nagbigay dahil marami silang pwedeng ibigay. They gave because grace had much of them. Amen. Let's go to point number 4. Poverty did not limit their obedience. Alam po niyo mga minamahal, hindi po dapat maging dahilan ang kahirapan ng buhay para hindi po tayo sumunod sa Panginoon. Poverty did not limit their obedience. The Macedonian believers did not wait for better conditions. They did not excuse themselves because of hardship. Sometimes, tayo mga mananampalataya, saka na lang ako tutulong, saka na lang ako magbibigay kapag maganda na yung condition ko. Hindi po nila inantay yung, saka na lang pag mayroon akong magandang ayos. O kaya, pasensya na, nasa hardship ako ngayon. May pinagdadaanan ako ngayon eh. The Macedonian believers did not wait for better conditions. They did not excuse themselves because of hardship. They gave in spite of lack, not because of abundance. Lack became the platform of faith for faith. Amen. Hindi po sila nagbigay dito sa 2 Corinthians chapter 8 dahil sa kasaganahan na gawa nilang magbigay kahit doon sa kahirapan ng buhay. Lack became the platform for faith. When grace rules the heart, listen to this, circumstances lose their power. Yes, kapag po ang biyaya ng Diyos, yun yung maghahari sa ating puso. Kahit anong sirkumstansya ng buhay natin, magagawa pa rin nating sumunod. Magagawa pa rin nating magsakripisyo. Magagawa pa rin nating magkaloob, mga minamahal. Tingnan mo natin illustration. Imagine a cup that appears empty. Yet when deep, water flows out. Kapag parang kala mo empty, pero pag ginano mo yung kamay mo, yung pala, mag-overflow yung tubig eh. The Macedonian believers look empty to the world, yet grace overflowed from them. Amen. Yung Macedonian believers, they were in deep poverty sa mundo. Nag-empty sila. Pero yung grace ng Diyos nag-uumapaw sa kanilang buhay. Amen. Grace filled what poverty could not. Amen. Ang ganda nito eh. Yung biyaya ng Diyos, yun yung pumupuno what poverty could not. Amen. Mao tayo sa practical application po nitong ating paradox number 6, empty yet overflowing. Let us ask ourselves, talangin po natin yung sarili natin mga minamahal. Do I believe generosity depends on resources or grace? Yung pang pagiging mapagbigay, pagiging generous, nakadepende ba ito sa ating resources o sa biyaya ng Diyos? Tanungin po natin sarili natin. Am I waiting for abundance before I obey? Nag-aantay pa ba tayo ng kasaganahan ng buhay bago tayo sumunod? Magkakaimbe ba? Iba sa atin. O, saka na lang. Pag may time ako, iba na lang. Saka na lang. Pag medyo maayos na yung condition ko, saka na lang. Kasi, am I waiting for abundance before I obey? Do I trust God enough to give even when it costs? Kaya ba nating magbigay kahit na doon sa
gitna ng kahirapan, na kahit na ito'y mag-cost ng ating buhay, ng ating pangangailangan. Remember, grace enables obedience beyond circumstances. Amen. Dito po tayo sa conclusion. As we close, let us remember this truth. You may feel empty, but grace can make you overflow. Amen. Parang sa tingin mo, empty ka eh. Kulang eh. Walang-wala eh. Pero alam niyo ang magagawang kayang gawin ng Diyos. Grace can make you overflow. Amen. The Macedonian churches teach us that joy can exist in affliction, generosity can exist in poverty. Yan po yung itinuturo dito ng mga believers sa atin, ng mga Macedonian believers. Na yung joy can exist in affliction and generosity can exist in poverty. Yung joy po ay pwede pong itong mag-manifest sa gitna ng sorrow, ng affliction. At yung pagiging mapagbigay ay pwedeng ito pong mag-manifest sa gitna ng kahirapan. Amen. Abundance can exist in lack. Hindi lamang joy, okay, can exist in affliction. Generosity can exist in poverty. Abundance can exist in lack. Yung kasaganahan ay pwede po itong mag-manifest sa kalagayan mo na merong maraming kulang. Amen. When grace fills the heart, the hands will never be empty. Tandaan po natin yan. Kapag ka po yung biyaya ng Diyos, mga minamahal, kaya nga po ang context po nitong 2 Corinthians chapter 8, tinan po natin. Basahin po natin. Okay, sa verse 7. I'm reading 2 Corinthians 8:7. Therefore, as ye abound in everything, matapos binanggit ni Pablo yung Macedonian believers, sa verse 1, moreover the brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. And then tinin nyo sa verse 7, Therefore, as ye abound in everything, in faith, sabi niya dito sa mga tao Korinto, and utterance and knowledge and all diligence and in your love to us, see that ye, tayo din po ng mga believers, hindi lamang sila mga Macedonian believers ang dapat maka-experience ng kasaganahan ng biyaya na yan. Sabi niya, see that ye abound in this grace also. When grace fills the heart, kapag yung kasaganahan ng biyaya, ito yung pumuno sa puso natin, the hands will never be empty. Amen. Amen, mga minamahal. In Christ, we are empty, yet overflowing. Yet overflowing. Alam niyo po, sa verse 9, ang ganda po ng ang ganda po ng inano ni Pablo dito. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor, that yet through His poverty might be rich. Kaya nga po, in Christ, we are empty. Maaring financial, maaring sa mga bagay sa mundong ito, yet overflowing saan? Ng grace ng Panginoon. At kapag kayong grace ng Panginoon nag-overflow sa puso natin, tandaan po ninyo, the hands will never be empty. Sana po ay pinagpala tayo ng Panginoon dito po sa ating mensahe ngayong umaga, at patuloy kong pinupuri ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At patuloy po na subaybayan po ninyo po itong ating pagbo-broadcast. Hindi ko po maipapangako next week na tayo po ay merong daily broadcast. Kung sakali man po, hindi na to magiging live, maaari next week ipopost ko na lang po katulad nung nangyari po kahapon, dahil po marami po tayong gagawin next week.
at preparation na po ito sa aming pagbalik sa Pilipinas at meron po akong inihanda dahil graduation na po ng aming discipleship training program po sa itong month na to. So ipanalangin po natin yung first batch po nag-graduate po ng online discipleship training program at muli po maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo at pakinggan po natin yung huling pagpapatugtugon ng isang awit patungkol po sa pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon Habang atin po pinapakinggan po itong awiting pong ito, maraming salamat po, brethren. God bless you all. but they are so long. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep.